Magandang hapon mga ka-graphics. Time check muna tayo. 4:40 ng hapon. So yun, may bagong naman tayong gagawin nyo yung mga ka-graphics. GTX 1060 MSI 6GB. Sobrang gandang graphics card. Yan o, sobrang kinis pa. Ano, parang brand new pa. So yan mga graphics, stira natin. Walang short sa ano, main supply saka yung sa PCI. Ngayon buksan na natin. Bali yung issue nga pala nito mga ka-graphics is walang display. So yan, check natin yung loob. Yan o, may shield pa sa loob. Dapat ganito lahat ng GPU. Ganda. Buksan na natin. Check na natin yung mga resistance. Okay, 5 volts. Watts naman. Tama tayo sa 12 volts tayo. Wala namang short. Wala namang short. Naman 12 volts nito. Ay sa ano to? Sa ano to mga graphics? 12 volts to. Volts naman. Tapos ito yung 1 volt mga graphics goods yan. Bali ito yung sa memory. So 36. Medyo mababa sa mga graphics pero normal lang po yan kasi yung Samsung na ay memory natin di Samsung. Normal lang po yan na value. Pag mga micro nasa 50 plus to 60. Pagka Hynix aabot yan ng ano 100 plus. So yun. Wait lang. So bali mga ka-graphics, goods lahat yung resistance. Ngayon, check na lang natin yung mga voltages. Salpak muna natin to. So yun mga ka-graphics, voltage check na tayo. Salpak na natin to. By the way mga ka-graphics, napapansin nyo may isang GPU na nakasalpak. Okay lang yan kasi hindi naman tayo mag-stress test. Hindi naman mag-overload yung ano natin, yung power supply. I-check lang natin yung voltage. Ayan, start. So yun mga ka-graphics, walang ano, hindi umiinit yung chip natin. So bali, ibig sabihin yun, safe tayo mag-testing ano, kahit matagalan tayo mag-testing ng mga voltage. Kasi walang-wala. Hindi umiinit yung chip. Testing na tayo.
2 volts meron. So goods dito yung 5 volts natin. So ayun, may 5 volts tayo. So, wala tayong 1 volt. Wala din tayong memory. Lalong wala tayong vCore. So wala din tayong core. Okay. 12 volts. 12 volts. So bali mga graphics, may 5 volts tayo. Okay, may 5 volts tayo pero wala tayong sa RAM, VRAM. Okay, tsaka dito sa 1 volt, tsaka yung sa 1.8 volts, tsaka yung sa vCore. So ang ibig sabihin yan mga graphics, yung main controller natin, yung main controller natin hindi na-enable o hindi siya gumagana. Sabihin naka-disable siya. Pagka ito naka-disable, ito wala to lahat. Ito mga VRAM, vCore, ito wala to. So yun ang hahanapin natin mga graphics. Bale ito yung mga graphics, yung sinasabi ko. Ito yung kailangan natin mahanap yung problema ba't hindi siya gumagana. Kasi pag gumana to, dapat meron na to yung vCore, VRAM. Okay. So since wala, saka may 5 volts tayo. Yun na natin. Ay, volts to pinto. So ayun mga graphics. Okay, kung makikita nyo, ayun, ito mga graphics na resistor, sobrang laki na ng value. Pero yung tinister ko kanina, yung is kabila niya 5 volts, pero yung sa pagtawid niya 2.2 volts na lang. Ang value dapat nito mga graphics 2.2 ohm lang, pero nung sinukat ko umaabot na ng tingnan natin ulit, sobrang laki na. Ayan mga graphics 77 kilo ohm. Okay, 27 kilo. Minsan kasi mga graphics ito nakaano to, minsan nasisira talaga to, tsaka minsan din yung hinang lang niya sa gilid is naglo-lost contact lang. Okay, ito mas yung resistance. So try natin hinangin ulit, ganun pa rin, palitan na natin. So ayan mga graphics, testing natin hinang ulit kung may pagbabago. Pag wala, palitan na natin.
So ayan mga graphics, tester natin ulit. So ganun pa rin talaga, kailangan na nating palitan. Yan ang pagbabago. So yun ang mga graphics na kabit na natin. Ito yung mga graphics, oh. Itong resistor na to. Okay na, so check natin ulit. Dapat 2.2 ohm lang yun. Kanina kasi umabot na ng 70 kilo ohm eh. Pabili, may tubig.
So ayan ang mga graphics, okay na yan. So, testing natin ulit dun sa PC. Yan. Bali ngayon yung mga graphics, tanggalin ko muna itong isa kasi baka ito aandar na para hindi na ma-overload yung natin. Para diretso na din tayo mag-stress test. Si mga graphics, pag ito gumagana, okay, possible ito meron na to. Ito lahat. So possible gagana na to. Gagana na yung magkakaroon na to ng display. Kaya kinabit ko na din yung HDMI. Ay display port pala ang gamit ko. Alright, set up na. Come on, start natin. So yung mga graphics, yung core nya nag-warm up na. Okay, umiinit na, medyo umiinit. Ibig sabihin may pumapasok na yan na voltahe. Patayin natin na umiinit ng gusto. Okay, wala pa. Pag iinit na ito ng todo, hindi ko na mahawakan. Display na kasunod yan. Okay, medyo mainit na. Ganyan talaga yung mga graphics pag bagong repair, medyo matagal siya i-recognize. Pero pag nag-ano na to, diretso na yan. Pero mga graphics mukhang na-recognize na. Minit na, nalipat natin. Kasi kanina ayaw talaga niya recognize eh. Kasi may ganun eh, matagal yung pag bagong repair. Tapos natin ulit. Ayun na, may display ng mga graphics. Nagtaka ko kanina ba talaga siya display. Ito po lang talaga. Ayun. So bali mga graphics, kabit ko muna yung nito, yung shroud nito, yung fan sa heatsink. Bago natin testing ng tuloy-tuloy. Yun. So yung mga graphics, nakabit na natin. Testing na natin. Natin patagalin. Rekta ko na sa motherboard. So ayan, paanda rin na natin para makita nyo kung may display na talaga siya. Let's go! Ayan mga graphics, may display na. Device manager tayo. So yung mga graphics GTX 1060, wala na siyang error. Yan so try natin ng GPU Z para makita natin kung 1060 ba talaga yan. So yung mga graphics Nvidia GTX 1060, Samsung memory, MSI sa vendor. So yun, gumagana na. Bali ngayon mga graphics, ano na natin, stress test na natin. Okay, so let's go. Unahin natin yung ito, Kevin Smart.
mga graphics. GTX 1060 44 degrees. Ito yung ano niya, 65 watts base niya. So bali mga graphics, explain ko lang yung ano, yung pinakasira nitong graphics card na to. Yung tinanggal ko na resistor, yun yung supply nung main controller, yung pangkalahatan na. So 5 volts yung main supply niya, meron namang in, kaso nung pagtawid nung resistor, chinik ko 2.5 volts na lang. So hindi talaga niya mapapagana yung memory control, yung main controller. Kaya pagka wala yung main controller, wala din yung lahat sa VRAM, sa V-Core, lahat. So kaya hindi nag-iinit yung chip nun. So ayun, pinalitan na natin yung resistor, naging normal na. Kaso kanina medyo natagalan lang yung ano niya, yung pagkaka-recognize. Tingin ko dahil sa ano, gamit ko is DisplayPort. Baka yung unang output niya lumabas dun sa HDMI. May ganun kasi mga ka-graphics eh. Sa HDMI sa lumabas, sa DisplayPort ka nagsaksak, minsan walang display. Hindi siya nagtutuloy kasi hindi rin niya ma-connect yung monitor. Hindi niya ma-communicate. So, nung ano, kalaunan, nung kaka-restart natin, ayun, gumagana na siya sa DisplayPort. Ngayon wala nang problema. So yun lang yung pinaka-problema niya mga graphics. Tingin ko yung pagka-repair nito solid na solid na. Ito mga graphics, yung temperature nyo 50 degrees lang. T 51. Tapos patapos na yung ano, benchmark. Okay, so ayun mga graphics, sobrang ganda ng performance ng ano, GTX natin, yung 1060 natin. Ayun, ito yung curve niya mga graphics. So walang thermal throttling, 59 degrees nga lang, maximum temp niya. Tapos ayun, 6 minutes mahigit na. Sobrang ganda. Nga pala mga graphics, sa mga gustong magpagawa ng ano, mga sira niyang GPU dyan, comment na lang sa video na to. I-follow na lang din po sa ano natin, sa Facebook page, tsaka sa pa-subscribe na rin sa YouTube channel natin. So ayun, maraming salamat.